Magandang umaga po, muli ang inyong lingkod, si Chef Roy. Ngayon po ay 8:30 AM, araw po ng Martes, June 17. Shout out po sa lahat ng nanonood ng video ito. At ang video ko po ito para po sa mga empleyado, mga nagtatrabaho. Kasama na yung lingkod. At para po din sa mga may business, mga may-ari ng negosyo. Pakinggan po natin, may babasahin po ako para sa inyo. Para sa inyo lahat na nanonood ng video ito. Mateo 20. May kahabaan po ito. Pero para maunawaan po natin, pakinggan po natin. Para sa inyo lahat po ito. Mateo 20. Umpisahan ko po sa 1. Ito po ay sulat ni Mateo. Ang nagsasabi po nito ay ating Panginoong Jesus. Ang kaharian ng langit ay maitulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang kumuha ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa ng isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pumunta sa kanyang ubasan. Lumabas siya muli ng mag-aalas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumunta nga sila. Lumabas naman siya ng mag-aalas 2 ng tanghali at ng mag-aalas 3 ng hapon at ganun din ang ginawa niya. Nang mag-aalas 5 na ng hapon, siya'y lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang walang ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit tatayo-tayo lamang kayo dito sa buong maghapon? Wala po kasing magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, pumunta rin kayo sa aking ubasan." Nang gumabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila mula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inaakala nila na sila'y tatanggap ng higit pa roon. Ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tig-iisang salaping pilak. Nang magkagayon, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, "Isang oras lamang nagtrabaho ang mga ito na huling dumating, samantalang maghapon po kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming sweldo?" Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't pumayag ka sa isang salaping pilak na sweldo? Kunin mo ang para sayo at umalis ka na. Ano sayo kung ibig kong bayaran ang nahuhuli ng tulad ng ibinabayad ko sayo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba?" At sinabi ni Jesus, "Ang nahuhuli ay nauuna, ang nauuna ay nahuhuli." Ito po ang mensahe sa atin ng Diyos sa umagang ito. Paliwanag po rin yung lingkod sa binasa ko. Yung may-ari po ng ubasan, at yun po yung negosyante. Yung pong mga nakuha niyang trabahador, yung po mga empleyado. Kaya po sabi ko, para sa empleyado yun, gaya ko, empleyado. At para din sa mga may-ari ng negosyo sa panahon natin ngayon. Okay? Sa mga pinanggalingan ko po, sa mga ibang lugar, kung saan ako nakarating ng pag-work, catering, o ano man yon,
mga hotel, sa Angeles, sa Baguio, kung saan saan, Batangas. Nakapunta rin ako ng Laguna, kung saan saan ako nagtrabaho. Angeles, pinakamatagal. Nandito ako sa Bulacan ngayon. Marami pa akong nakausap na naging amo na sabi na, huwag yung maingay ha, na mas mataas ang sweldo mo kaysa kanila. Yun pala po, mali. Kung may-ari ka, huwag kang mabahala na malalaman ng iba na mayroon kang sisilduhan ng mataas ikumpara sa iba. Mababa yung isa, pero pareho siya ng work. Mataas yung isa. Nakasulat po sa Biblia na binasa po niya yung lingkod na yung tao na mag-apply sa'yo, tinanggap naman niya yung pinag-usapan niyang sweldo. Okay? Hindi mo nakasalanan niya, ikaw may-ari. Tinanggap niya yung pinag-usapan niyang sweldo. Ngayon, hindi mo nakasalanan yun. Kung magreklamo siya, ay, pagkaibigan, hindi kita dinaya, sabi ni Jesus. Okay? Binigay ko na yung pinag-usapan natin sweldo. Naiinggit ka ba na nagmagandang loob ako sa iba? Okay? Kung ayaw mo ng ganung patakaran, kunin mo yung sweldo mo at lumabas ka na. Okay, yan ang sabi doon sa binasa po natin. At tungkol po naman sa mga empleyado, gaya ko, empleyado rin ako. Kung mayroon tayong mapansin na mataas ang sweldo ng iba at iba yung trato, nagtrabaho ka ng mahabang oras, binasa po natin. Yung iba naman, maiksi lang ang oras, tapos mas lamang pala ng sweldo, o pareho. Yun po, wag po tayong magdamdam tayong empleyado, kasi nga, tinanggap po natin sweldo yan bago din nag-apply. Kaya kung ayaw natin sa patakaran ng boss natin, makipaghiwalay lang tayo ng maayos. Huwag po tayong magsabi-sabi. Yun po, hindi po ako masabi na binasa po ng inyong lingkod. Pero ang paliwanag po dyan ang ating Panginoong Hesus, yun po isang halimbawa. Sabi nga niya, ang kaharian ng langit ay maitulad sa isang negosyante, na dito ang ginagamit dito ang negosyo, may-ari ng ubasan. Pero kasi wala pang gawaan ng wala pang restaurant na ulyukan o wala pang mga malaking pabrika. Ang mga pabrika ng yung taniman ng ubas at gawaan ng alak. Ubas din ginagawang alak. Pero yun po ang madalas na negosyo, kaya ubasan ang tinutukoy dito sa sulat. Sinabi natin Panginoong Hesus na ang kaharian ng langit ay may tulad ng isang may-ari ng ubasan. Okay? Mayroong tao na ngayon pa lang mananampalataya, pero ang kanyang pananampalataya lubos, taos puso, at nalaman niya na si Jesus ang daan at ang buhay, na walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ni Jesus. Kaya nalaman niya agad sa pamamagitan ng Banal Espiritu, kaya madali siyang makakapasok sa kaharian ng langit. Ikaw matagal ka na, mula ng bata ka pa at magulang mo pa ay Christian, tapos ikaw naman palihis ng palihis. Alam mo ang tamang pagsunod sa kalooban ng Diyos, at alam mo ang tamang aral ni Jesus, pero hindi mo ginagawa. Yun, nauna pa sa'yo yung nahuli. At ikaw na mula ng pagkabata, naglingkod ka sa Diyos, hanggang mula sa mga ninuno mo, nahuhuli ka pa. Hindi ka pa tuloy nabiyayaan ng kaligtasan pagdating ng paghukom. Yun po ang tinutukoy dito. Ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus, ang nauuna ay nahuhuli. Ang nahuhuli ay pwedeng mauuna. Unawain po natin, magbasa po tayo din, hindi lang sa mga aral na inyong marinig, kundi basahin po natin. Ini-invite po kayo na basahin ang Mateo 20, pisahan po na sa 1 hanggang sa ano po. Pero kung may comment po kayo o mayroong tanong man, pwede po magtanong sa comment section. Ang inyong lingkod po, hindi kayo pipilisupuhin. Basahin ko po sa Biblia kung ano isasagot ko sa inyo. Muli po inyong lingkod, ingatan kayo ng Diyos.